Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. At kung napadpad ka sa video na ito, may isang bagay na kailangan mong tanggapin agad. Hindi lahat ng lalaking napapansin ng babae ay yung pinakamagaling magsalita, pinakamaganda ang itsura, o pinakamalakas mag-effort. Sa totoo lang, madalas pa nga yung mga ordinary lang sa paningin. Sila pa yung nagmumukhang rare sa mata ng babae. At dito naguguluhan ang karamihan. Kasi akala ng maraming lalaki, kailangan mo maging extraordinary para mapansin. Kailangan mo maging perfect. Kailangan mo laging present. Kailangan mo laging impressive. Pero ang hindi nila alam, sa psychology ng attraction, hindi perfection ang nagiging dahilan kung bakit ka napapansin, kundi perception. Paano kanya tinitingnan, paano kanya binabasa, at paano ka nagiging ibang-iba kumpara sa ibang lalaki na pare-pareho ang galaw. Ngayon, isipin mo ito. May mga lalaking halos pare-pareho lang naman ang itsura, pare-pareho lang ang buhay. Pero yung isa napapansin, yung isa hindi. Yung isa parang may dating na hindi mo maipaliwanag. Yung isa parang normal lang na dumadaan. Ang pinagkaiba hindi sa ginagawa nila, kundi sa kung paano nila hinahandle yung sarili nila sa interaction. May lalaking predictable, may lalaking hindi mo mabasa, at doon nagsisimula yung difference. Kaya yung concept na ordinary lang pero mukhang rare, hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Hindi ito tungkol sa pag-arte o pag-build ng fake personality. Ito ay tungkol sa understanding kung paano gumagana ang attraction kapag may mystery, control, at emotional space na hindi mo basta ibinibigay lahat agad. Kasi sa dulo, ang babae hindi lang basta naghahanap ng lalaking present. Naghahanap siya ng lalaking may epekto kahit hindi laging nandyan. Yung lalaking hindi kailangan mag-ingay para mapansin, pero kahit tahimik, siya pa rin ang napapansin. Tingkong naiintindihan mo na ito. Ibig sabihin ready ka nang i-breakdown kung paano ka nagmumukhang rare, kahit hindi ka naman nag-e-effort na maging iba. Rare number 1, ang mali sa akala mong dapat i-impress mo siya. Alam mo kung saan madalas nagkakamali ang karamihan ng lalaki sa attraction. Akala nila, ang goal ay maging impressive. Akala nila kailangan lagi silang may maipakita, may mapatunayan, may maipangalandakan para lang mapansin ng babae. Pero sa tunay na psychology ng attraction, hindi pagiging impressive ang unang bumubuo ng interes. Ang mas unang nangyayari ay perception. Paano kanya tinitingnan bago ka pa man mag-effort? At doon nagsisimula yung tinatawag nating rare effect. Kasi ang pagiging rare, hindi yan tungkol sa kung gaano ka kagaling, kundi kung gaano ka ka-predictable o hindi predictable sa paningin niya. Kapag sobrang predictable ka, kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa ka-consistent, nagiging background ka lang. Parang noise na laging nandyan pero hindi napapansin. Pero kapag hindi ka madaling basahin, kahit ordinary ka lang, bigla kang nagkakaroon ng weight sa isip niya. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil nagbago yung perception niya sa'yo. Ngayon, isipin mo yung dalawang lalaki. Pareho lang naman ng level sa buhay. Pareho lang ng normal na galaw. Pero yung isa parang may aura na hindi mo maipaliwanag. Hindi siya yung loud. Hindi siya yung sobrang effort. Pero siya yung mas napapansin. Yung isa naman kahit anong gawin, parang hindi nagtatagal sa isip ng babae. Ang pinagkaiba nila, hindi sa output, kundi sa presence at control ng access nila sa sarili nila. Kasi sa attraction, ang utak ng babae laging naghahanap ng pattern. Kapag nakita niya na kaya kanyang i-predict, nawawala yung curiosity. At kapag nawawala yung curiosity, kahit nandyan ka pa, hindi ka na priority sa isip niya. Pero kapag hindi ka niya mabasa, kahit simple lang ang ginagawa mo, dun ka nagiging interesting. Dun ka nagiging rare kahit wala ka namang special na ginagawa. At dito pumapasok yung isang mahalagang konsepto. Hindi mo kailangan magbago ng identity mo para maging attractive. Kailangan mo lang baguhin kung paano ka nag-e-exist sa perception niya. Kasi ang lalaki na laging available, laging explain ng explain, laging habol ng validation,
nagiging too accessible. At ang sobrang accessible sa utak ng tao, nagiging less valuable. Pero yung lalaki na hindi palaging nandyan, hindi palaging reactive, hindi palaging predictable, siya yung nagiging mentally stimulating. Hindi dahil sinusubukan niyang magpa-mysterious, kundi dahil may natural siyang control sa sarili niyang attention. At yung control na yon ang nagbubuo ng perception na iba siya, kahit wala naman siyang sinasabing iba siya. Kaya kung naiisip mo na kailangan mo pang mag-effort ng sobra para mapansin ka, mali agad yung foundation. Ang mas tamang tanong, paano ka ba binabasa ng babae habang wala kang ginagawa? Kasi doon lumalabas yung tunay na value mo sa mata niya. Sa next part, i-breakdown natin kung paano ka nagkakaroon ng silent difference sa everyday interaction mo, kahit ordinary ka lang sa labas, pero nagiging rare sa perception niya. Juror number 2. Bakit ang less effort minsan mas malakas ang impact? Ngayon, isa sa pinaka-counterintuitive na part ng attraction ay ito. Hindi palaging mas maraming effort ang mas nagiging attractive. Sa totoo lang, may point na kapag sobra na ang effort, doon na siya nagiging dahilan kung bakit bumababa ang value mo sa perception ng babae. Hindi dahil mali ka, kundi dahil nawawala na yung balance ng tension at curiosity na kailangan para magstay ang attraction. Kasi ang utak ng babae hindi lang basta tumitingin sa ginagawa mo, tumitingin siya sa pattern ng behavior mo. Kapag palagi kang nandyan, palagi kang nagbibigay, palagi kang nagre-react agad, nagkakaroon siya ng sense na kaya ko siyang basahin anytime. At kapag ganun na ang perception, nawawala yung excitement. Kasi walang uncertainty, walang emotional gap, at walang dahilan para ikaw pa ang isipin niya sa pagitan ng moments. Pero kapag hindi ka ganun ka-predictable, kapag hindi ka laging available, kapag hindi ka laging nagbibigay ng full attention agad-agad, doon nagsisimula yung shift. Biglang may gap sa isip niya. At yung gap na yon, hindi niya basta binabaliwala. Ang utak ng tao natural na nagfi-fill in ng missing information. Kaya imbes na mawalan siya ng interes, mas lalo siyang napapaisip. Bakit ganun siya kumilos? Bakit hindi siya tulad ng iba? Bakit parang may control siya sa sarili niya? And nandito nagiging powerful yung less effort concept. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o manhid. Hindi rin ito tungkol sa pag-iwas o paglaro ng mind games. Ito ay tungkol sa intentional na pag-manage ng access mo sa sarili mo. Kasi ang lalaki na laging open book, laging accessible, laging predictable, mabilis ma-figure out. At kapag na-figure out ka na, mabilis ka ring ma-out of mind. Pero yung lalaki na hindi agad ma-define, yung hindi laging reactive, yung hindi laging naghahabol ng validation o approval, siya yung nagiging mentally engaging. Kasi ang babae hindi lang basta attracted sa comfort, attracted siya sa curiosity. At ang curiosity hindi mo nakukuha sa sobra-sobrang effort, nakukuha mo siya sa controlled presence. Ngayon, isipin mo ulit yung contrast. Isang lalaki na laging nandyan, laging sumasagot agad, laging nag-o-over-explain. At isang lalaki na nandyan pero hindi laging visible, hindi laging reactive, hindi laging nagbibigay ng full access sa sarili niya. Sa una, akala mo yung mas active ang panalo, pero sa long term, yung may space at mystery ang mas tumatagal sa isip. Kasi ang attraction hindi linear, hindi siya based sa dami ng ginagawa mo. It's based on emotional pacing, yung timing ng presence mo, yung timing ng absence mo, at yung epekto ng bawat interaction mo. Kapag tama ang pacing, kahit simple ka lang, nagmumukha kang rare. Pero kapag mali ang pacing, kahit gaano ka pa ka-effort, nagiging ordinary ka pa rin. Come sa next hook, i-breakdown natin yung pinaka-importanting shift. Paano ka nagiging rare hindi sa ginagawa mo, kundi sa kung paano ka inaalala ng babae kahit wala ka sa harap niya. Prayer number 3, ang totoong laban ay kung paano ka naaalala. Ngayon dito napapasok yung pinaka-importanting part na karamihan ng lalaki hindi naiintindihan. Akala nila ang attraction nangyayari lang habang kausap ka, habang ka-chat ka, or habang present ka sa moment. Pero ang totoo, ang mas malakas na bahagi ng attraction ay nangyayari kapag wala ka. Kung paano kanya naaalala kapag tahimik na yung paligid, kapag hindi ka nag-a-appear,
Kapag hindi ka nagbibigay ng immediate attention, kasi sa isip ng babae, ang lalaking hindi niya madaling makalimutan ay hindi yung laging nandyan, kundi yung may emotional imprint, yung may effect kahit wala, yung kahit ordinary lang sa paningin, pero may naiiwang feeling sa kanya na hindi niya maipaliwanag. At yun ang dahilan kung bakit nagiging rare ang isang lalaki sa perception, hindi sa presence, kundi sa impact na naiwan. Kapag masyado kang present, masyado kang accessible, at masyado kang predictable, mabilis kang nawawala sa memory space niya. Kasi walang emotional contrast, walang gap na magpapatrigger ng recall. Pero kapag hindi ka palaging available, kapag hindi ka laging reactive, kapag hindi ka laging nagbibigay ng full attention, doon nagsisimula yung mental replay. Bigla ka niyang maiisip kahit walang trigger, at doon na nabubuo yung emotional attachment. Kasi ang utak ng tao, lalo na sa attraction, hindi lang memory-based, emotion-based siya. Hindi mo kailangan maging perfect para maalala ka. Kailangan mo lang mag-create ng emotional disruption. Yung maliit na confusion, yung maliit na curiosity, yung hindi niya mapin down na feeling sa'yo. At kapag may ganon, kahit simple ka lang, nagiging interesting ka sa isip niya. Ngayon kaya nagmumukhang rare ang isang lalaki kahit ordinary lang siya. Hindi dahil sa ginagawa niya sa labas, kundi dahil sa epekto niya sa loob ng isip ng babae. May mga lalaking hindi masyadong loud, hindi masyadong effort-driven, pero may presence na hindi nawawala sa isip. At may mga lalaking todo effort, todo explain, todo habol, pero madaling makalimutan. Kasi ang difference ay hindi sa visibility, kundi sa emotional residue, yung naiiwan pagkatapos ng interaction. Kung wala kang naiiwang impact, mabilis kang mapapalitan ng ibang stimulus. Pero kung may naiiwang curiosity, kahit simple lang yung interaction mo, ikaw yung babalikan ng isip niya kahit hindi niya sinasadya. At dito nagiging malinaw yung core idea ng pagiging rare. Hindi ka rare dahil sa ginagawa mo sa harap niya. Rare ka dahil sa kung paano ka nag-e-exist sa isip niya kapag wala ka na. At kapag na-master mo yung part na yon, hindi mo na kailangang habulin ng attention. Kasi ikaw na mismo yung nagiging attention trigger niya. Rare number 4. Bakit ang hindi mo paghabol ang nagiging dahilan ng paghabol niya? Ngayon, isa sa pinakamahirap tanggapin pero pinaka-powerful na part ng attraction ay ito. Kapag tumigil ka sa paghabol, doon pa lang nagkakaroon ng tunay na interest. Hindi dahil may magic sa paglayo, kundi dahil nababago yung dynamics ng control sa interaction. Kasi habang ikaw yung laging humahabol, ikaw yung nagiging predictable. At ang predictable, kahit gaano pa ka-consistent, mabilis mawalan ng weight sa perception ng babae. Sa simula, akala ng lalaki ang paghabol ay proof ng interest at value. Pero sa mata ng attraction psychology, ang sobrang paghabol ay nagiging signal na ikaw ay fully available, fully invested, at madaling i-access anytime. At kapag ganon, nawawala yung sense of challenge. At kapag nawawala yung challenge, nawawala rin yung curiosity. Kasi walang mental effort na kailangan para ma-maintain ka sa isip niya. Pero kapag hindi ka humahabol, nagkakaroon ng shift. Biglang hindi na niya fully ma-predict kung nasaan ka emotionally. Hindi ka na automatic na nandyan sa bawat moment. At doon nagsisimula yung mental recalibration niya sa'yo. Hindi dahil nagbago ka bigla, kundi dahil nawala yung pattern na sanay siya. At ang utak ng tao, kapag nawala ang pattern, nag-a-activate ng curiosity para punan yung gap. Dito nagiging interesting ang cycle. Habang ikaw ay mas kalmado, mas controlled, at hindi nag-o-over-invest, mas nagiging active ang isip niya tungkol sa'yo. Hindi ka na niya basta nakakalimutan. Bigla kang pumapasok sa random thoughts niya. At hindi mo yun makukuha sa paghabol, makukuha mo yun sa pag-create ng emotional distance na may meaning. Kasi ang attraction hindi linear. Hindi siya nag-i-improve habang mas maraming ginagawa. May threshold kung saan ang sobra ay nagiging noise na lang. At kapag naging noise ka, kahit nandyan ka, hindi ka na impactful. Pero kapag may space ka, may limit ang access mo. At hindi ka laging available, dun ka nagiging mentally significant. Ngayon,
Hindi ito tungkol sa paglaro ng games or pag-manipulate ng tao. Ito ay tungkol sa pagbalik ng control sa sarili mong presence. Kasi ang lalaking walang control sa attention niya, mabilis maubos. Pero ang lalaking marunong mag-manage ng attention at timing, siya yung hindi madaling palitan sa isip ng babae. At dito mo makikita yung tunay na rare effect. Hindi ka rare dahil sa dami ng ginagawa mo. Rare ka dahil hindi ka madaling makuha, hindi ka madaling basahin, at hindi ka madaling gawing routine. At sa mundo ng attraction, yung hindi nagiging routine, yun ang mas tumatagal. Ngayon kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin may naintindihan ka na hindi na pwedeng i-unsee. Ang attraction hindi siya tungkol sa sobrang effort, sobrang habol, o sobrang pagpapakita ng presence. Sa halip, ito ay tungkol sa kung paano ka nagiging perceive sa isip ng babae kahit wala kang ginagawa. Doon naglalaro ang tunay na difference ng ordinary at rare. Kasi ang totoo, maraming lalaki ang natatrap sa idea na kailangan nilang maging louder, faster, or more available para mapansin. Pero ang nangyayari, habang mas nagiging available sila, mas nawawala yung impact nila. Habang mas nagiging predictable sila, mas bumababa yung curiosity. At habang mas bumababa yung curiosity, mas bumababa rin yung emotional pull. Pero ngayon, kung naiintindihan mo na yung silent power, may advantage ka na hindi alam ng karamihan. Alam mo na hindi lahat ng presence ay equal. Alam mo na ang control sa attention mo ay mas mahalaga kaysa sa dami ng effort mo. At alam mo na ang pagiging rare ay hindi tungkol sa pagiging special sa labas, kundi sa pagiging hindi madaling mabasa sa isip ng babae. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin mo sa natutunan mo? Kasi ang information na ito walang value kung hindi mo siya ia-apply sa paraan ng pakikitungo mo sa sarili mo at sa ibang tao. Hindi mo kailangan magbago ng buong personality, pero kailangan mong i-adjust kung paano mo binibigay ang access mo, attention mo, at emotional energy mo. Kung gusto mo pa ng mas malalim na breakdown tungkol sa attraction psychology, silent dominance, at behavioral patterns na hindi sinasabi ng karamihan, make sure na nakasubscribe ka sa channel na ito. Kasi dito, hindi lang tayo basta nagbibigay ng tips. Binubuksan natin yung tunay na mechanics kung paano gumagana ang isip ng babae sa attraction. At kung may specific kang situation na gusto mong i-breakdown, comment mo lang sa baba. Baka yun na yung next topic na pag-uusapan natin.